Sa psychology, may tinatawag na illusion of knowing. Minsan akala natin ay kilala nating lubos ang isang tao dahil alam ang kanyang birthday, trabaho, at mga achievements. Pero ang totoo, we know the information but not the person. Sa ating ebanghelyo, nagtanong si Jesus, "Who do people say that I am?" Maraming sagot, si Juan Bautista, si Elias, o isa sa mga propeta. Pero pagkatapos ay naging personal ang tanong, "But who do you say that I am?" Sino ako para sa iyo? Mga kapatid, hindi sapat na kilala natin si Jesus dahil sa homily ng pari, sa sinabi ng ating mga magulang, o sa mga nababasa natin sa libro o sa social media. Dapat sa pag-usad ng panahon ay nagle-level up ang ating pagkakakilala sa Kanya. Gaano ko ba talaga kakilala si Jesus? Kilala ko lang ba siya kapag maayos ang aking buhay? Paano naman kapag may bagyo? Siya ba ay bahagi lamang ng aking panalangin na memorize? O siya ba ang aking gabay sa bawat desisyon? Si Pedro ay nakapagsabi, "You are the Christ, the Son of the living God." Hindi ito dahil marami siyang alam, kundi dahil ipinahayag ito ng Diyos Ama sa kanya. Ipinapaalala nito na ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pag-aaral tungkol kay Jesus, kundi sa pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Isipin mo, sa tindi ng pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang lahat, pati ang Kanyang bugtong na anak, upang tayo'y maligtas. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya, ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili, who is Jesus for me? Ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa knowing facts about Christ. Ito ay tungkol sa walking with Jesus every day. Habang mas nakikilala natin si Jesus, naway mas matuto tayong magtiwala, magmahal, at mamuhay tulad niya. At doon magsisimula ang tunay na pagbabago ng buhay. Amen. Ako po muli si Father Ramil D. Tapang, SSP ng Hello, Halo, Happy.